Kini si Butchma, dayon kamo sa Chico Boy Game Farm. Mga master, kumusta? Hinaot, okay ra ka? In today's episode, master, binyahin natin ang Surigao City dito sa Chico Boy Game Farm, situated sa Sitio Giso, Barangay Kapalayan, Surigao City. Ang kakausapin natin, no other than the owner, Kuya, kasi kuya ko to sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Kuya Butchma. Good morning, Kuya. Kuya, good morning. Welcome sa Surigao City. Dinipod sa Chico Boy Game Farm. Sa lahat ng mga subscribers, Birada Master, magandang araw sa inyong lahat. Welcome kayo dito sa Chico Boy Game Farm, Sitio Giso, Barangay Kapalayan, Surigao City. Sino ba si Butchma? Kuya, si Butchma is from Surigao City. Surigao City since childhood. Pero yung mother side ko, kuya, is from Karkar, Cebu. Sino ba ang naka-influence sa'yo para pumasok sa ating hilig? Father ko sa mother side. Kasi mahilig yun, kuya, sa at saka nagbi-breed yun, yung backyard lang. At ang father side ko naman, mahilig din sa sabong father ko. When was the first time na nag-serious breeding ka na talaga? I entered into serious breeding, kuya, 2017. So, in-establish natin tong Chico Boy Game Farm in 2017. So, nag-umpisa tayong mag-breed. Ano lang, pa isa-isa lang. Dalawang pullet, isang broodcock. Then, dagdagan. Yun yung learning curve natin, kuya, since 2017. Bakit Chico Boy? It so happened, kuya, during naglaban tayo, may dalawa kasi yung anak, kuya. Ang kanilang nickname, yung isa, ang panganay is Asi. So, every time I have 2 entries, so, Asi Boy yung isa, ang panganay ko, Chico Boy. That's why, hindi naman sa pag-ano, kahit yung mga anak ko minsan, sila magbibiro, mas marami yung panalo yung Chico Boy. Pag mag-entry ako, so, hindi naman siguro sila mismo din nagtawag dito, nagkakatsawan yung dalawang anak ko. So, tanggap naman ang panganay ko na anak na Chico Boy yung ipangalan natin sa farm. Medyo nakilala. What are the bloodlines na meron ang Chico Boy? So, meron tayo sa sweaters, dalawang sweaters, 5K at saka Golden Boy. Meron tayong Kelso at saka meron tayong pangilan-ngilan na gray. How do you, let us say, identify physically? Kung nakita mo kaagad ba na ito 5K, ito Golden Boy? Sa physical features, kuya, aside from the markings, di ba? Hindi naman tayo magbasihan sa markings. Sa physical feature alone, ang Golden Boy sa mga babae, medyo may itim-itim. So, yung sa 5K, wala yan. Sa mga lalaki naman, sa Golden Boy, medyo tawag dito, mayroong dark side, meron yung light side. Ang Golden Boy? Ang Golden Boy. Akala ko lahat ng Golden Boy parang brighter lemon. Yun yung brighter lemon. Meron din kasi medyo Golden Boy na medyo luto siya na pagka-lemon. Kaya in-identify ko siya sa dalawa, light side at saka dark side. Dark side. Sa akin lang yun, kuya. Sa akin lang yun. Bakit ito yung gusto mo talaga? Yung mga sweaters, yung particularly Golden Boy at saka 5K? Siguro, kuya, na-influence tayo sa mga big time. Like for example, kahit wala tayong entry, pag mayroong big event sa lugar ninyo or like for example sa mga big cities, Cebu, Manila, Davao,
So kung nandun tayo, nagkakataon nandun tayo, kasi lahat halos ng mga sikat na mga big timers, pag-akyat sa manok kuya, yung mga pongkan, so magtatanong tayo minsan, usap-usapan doon mismo sa sabungan, sweater yan. Pag umakyat si ganitong tawag dito, big time cutter na kilala na magsisweater, so automatically, basta pongkan yung dala, sweater yan. Dito sa'yo, nakita ko yung binitaw mo kanina, stylish na sila, no? Mayroon na silang ilag, tapos may timing. Paano mo sila nagawang gano'n na yung style nila? To be honest, kuya, breeding kasi, it's a process. So, kaya medyo, napansin mo, kuya, na medyo stylish na yung sweaters natin. Pero, wala talaga ako sa proseso, kuya, na galing sa sweater na ganyan, tapos ginawa kong stylish. Kasi long process yan, kuya. Yung sa akin, shortcut, kasi nagkaroon ako ng kaibigan na breeder, na magsisweater din, na nasa Davao. So, ang kanyang pangalan, si Crossville, si Roy Bungo yan. So, shout out dyan kay Bus Roy sa Turil, Davao del Norte. I think Davao del Norte, Turil. Matagal na rin akong follower niyan. Mga gwapo yung mga alaga niya. Mabait yan kuya, si Roy. He's from actually Panglao, Bohol. And then migrated to Davao. Nakapangasawa doon sa Davao. Nandun siya ngayon sa Turil. Nandun yung kanyang farm sa Turil. At saka may extension siya this year doon sa Pulumulok. Sa Pulumulok yung ni Boss Eric De La Rosa sa Pulumulok. So siya ngayon ang gumagamit. Kasi exclusive siya kay Boss Eric De La Rosa. Ito yung tanong kuya, no? Ano yung take mo, no, or comment mo on the statement na for those who are breeding sweaters, they are not really to be called as breeders. Ang tawag lang sa kanila is propagators, kasi if you breed sweaters daw, this is a complete bloodline, no? Kompleto na to. Merong angat, gwapo, maganda yung stasyon, kulay, lahat. Ano yung take mo doon, kuya? I will not take that question offensively. Magandang tanong yan, kuya. Magandang tanong yan. Kasi, again, ang breeding, kuya, is a process. Maraming breeder na successful, marami ding breeder na hindi nag-succeed. So, iwan ko kung mayroon tayong data niyan, I believe, maraming hindi nag-succeed compared sa nag-succeed na mga breeders. So, totoo yan. As a breeder, okay, like for example, those who are successful na mga breeder, so they are tawag dito kuya, they are identified for a certain bloodline. For example, maghanap ka ng bloodline na ganito, ang ano niyan, ang authentic na or ang sikat na nagbe-breed niyan si ganito. Tama din yung tanong na yan, hindi ako tinamaan yan or I will not take that question as an offense sa akin. Kasi totoo naman eh. Di ba? Yung sa akin lang is, mahilig tayo sa manok na gwapo. Sino ba hindi, kuya, mahilig sa manok na gwapo? Tapos magaling pa. Di ba, kuya? Maraming advantages. Like for example, if yung tanong na yan, dito tayo sa other side. Kasi may tanong na yan, dito ako magmamanok ako sa ganitong bloodline, which is tawag dito, hindi naman gusto ko personally. Tapos pagkakita ko ng sweater doon sa kabila, sabi ko, yun ang gusto ko eh. O bakit ito yung hinawakan ko? Hindi ito yung gusto ko. Pero hindi ko naman sinasabi, hindi ito mananalo. Sa gusto mo na bloodline, doon ka mag-breed. So okay lang, kung hindi sasabihin talagang breeder, propagator, no problem. No problem. Baga, follow your heart. Follow your heart. Kaya tayo nagbe-breed, kuya, hindi man, again, itong breeding, kuya, para sa akin, hindi ito yung breeding na kaya ako nagbe-breed para may other reason ako. Of course, siguro lahat na nagbe-breeding, meron tayong common. Isa, siguro common. If not all, meron tayong common. Like for example, nagbe-breed ka man, kuya. Kaya tayo nagbe-breed kasi gusto natin. Hilig. Yun. Siguro common tayo lahat. Wala siguro mag-argue dyan. Wala tayong kukonta siguro dyan. Pero with other aspects siguro, open naman tayo, kuya, sa criticism. Open lang tayo, kuya, sa criticism. Hindi tayo tawag ito pikon. Kasi yung iba, nagbe-breed, hilig nila, nakakuha sila ng kaibigan, pang PR, no? Kagaya ng ginagawa ko, okay lang sa akin, kahit hindi monetize, basta merong, every time nagbibiyahe, merong bagong kaibigan na dagdag. Oo, kuya. Saka nakakilala tayo. Oo, kung hindi dahil sa manok, di tayo nagkakilala eh. No? Kahit pareho tayong eagles, hindi, yung manok talaga yung common sa atin. No? Sinabi mo off-cam, yung parang natatransmit yung energy mo doon sa dinadala mo sa taas. Yes, kuya. Kasi ganito yan. Iba ko lang kung parehas ba lahat na experience. Every time magdala tayo ng
lalong-lalo na pagdating doon, pag-akyat ng manok doon sa pit, yung gwapong manok, ang mga spectators, of course, nakapokus doon sa gwapong manok. Hindi naman sabihin na gwapong manok, matatalo yan kasi gwapo. Di ba? Most likely, the people in the tawag dito kuya, in the pit, doon halos ng kanyang tawag dito, choice or attention doon sa gwapong manok. So, pangalawa siguro kuya, meron din. Sa akin lang to sa may-ari ng manok. Sino yung may-ari? Umakyat. Panalo yung gwapo. Magaling talaga kasi gwapo. Pag talo siya, nagsambahan na. pag pangit yung dinala. Bulok talaga. Lalo pag matalo. Bulok talaga. Magdala ka pa ng ganyung manok dito sa pit. Sometimes maririnig mo yan ng mga comment. Pero okay lang yan kuya. Pag ikot-ikot ko lalo na sa range, nakita ko yung mga babae at saka lalaki, nakaseparate sila. Ba't ganun yung sistema mo? Again kuya, itong mga sistema ko, ano lang ako, I take advices from the tawag dito sa mga kaibigan natin na mga matagal na nagbe-breeding at saka patatawag ko sila na nag-succeed sila sa kanilang breeding kuya. So, again, bumibisit tayo sa kanilang farm, parang nagkaroon tayo kuya doon ng benchmarking. So, nakikita natin sa kanila, ganyan yung mga practices nila. So, ginagaya din natin dito kuya sa manukan natin. Kasi ang advantages dyan kuya, pag explain sa akin, kung puro lalaki kuya, kasi kung nagbe-breed tayo, ang tawag dito, ano lang natin, nagagamit lang natin para sa is yung mga lalaki. Ang nabebenta halos at saka medyo may pricey, may amount, is yung mga lalaki compared sa mga babae. Isa man lang yung purpose ng mga babae kuya, to propagate yung mga babae. Again, at the same time, kung hindi pumasa sa standard natin, katay na yan. At saka, kung may kursunada tayo ng mga kaibigan natin, basta hindi lang siguro sila sakitin, pwede natin pabigay. Ano ka ba, kuya? Kal talaga ng kal? Kal ng kal kuya, isa yan sa mga sikreto natin in order for you to tawag dito, upgrade your reales, mga dito sa farm mo, naiwan ng mga kasi pag hindi ka makal kuya, based on experience, hindi mo malalaman. Like for example, meron ka nakatali 500, halos kalahati dyan bulok kasi hindi ka man ng kal. Pag nakuha na yung tawag dito mga magaganda, doon mo lang mapansin na naiiwan mo, mga mga tawag dito, mga bulok na ito na mga manok. At saka expenses kuya, pareho lang. Marami na akong nakuhang information sa iyo kuya. Ano na lang yung pinaka-advice mo kuya sa ating mga nandito na mga classmate natin na nandito na sa hilig natin at saka yung sa mga gustong pasukin ang ating hilig? Ito sa akin, advice, actually, iwan ko kung pwede naman ako mag-advise kasi medyo, maliit pa tayo na breeder, nag-uumpisa pa lang tayo. I considered myself as a backyard breeder. Ito yung pinagdaanan ko based on my personal experience. Huwag kayo kukuha ng manok kung gusto kayo mag-breeding sa mga breeder na hindi nyo kilala. Unang-una, you invest more on relationship bago manok. Kasi gusto natin manok agad Isang breeder lang. Huwag nga ang tawag dito, papunta ka pa dito, papunta ka pa sa kaliwa, papunta ka pa sa kanan. Bakit isang breeder lang? Why? Maraming advantages na nakikita ko. Pag nakaibigan mo na siya, he's honest with you, binibigyan ka niya ng tama talaga. Kung mag-upgrade siya, automatic ma-upgrade ka rin kasi doon ka sa kanya kumukuha Honest naman siya, kaya maging kaibigan mo na. At the same time, hindi mo alam kung makikita yung produce mo, magaganda. Kinukulang ako dito ng manok. Baka pwedeng mga ganyan. Or meron ako ditong tawag dito customers, kasi malaking breeder na sila, marami silang customers. Kinulang ako dito ng manok. Pwede ka i-endorse niya. Ito kuya, baka mayroon kang gustong pasalamatan or i-shout out. Oo nga pala kuya, kasi nagpapa-shoutout yung anak ko dyan sa Hawaii, USA. Nandun siya ngayon kuya. Ang panganay ko na anak, mahilig din yun sa manok. So, ang kanyang trabaho is tawag dito, inline din sa breeding. Nagbe-breeding din doon sa Hawaii, pero hindi manok. Yung mga tawag dito, tiger prawns. Yung pagkain naman ng mga tawag dito kuya. Eldest mo? Eldest ko, yes. Siya si Asi Boy. Asi Boy. Hi dyan kay Asi Boy sa Hawaii. So, next year pa yan uwi ko yan. Magkakahimas na rin yung pag-uwi na. Saka sa asawa ko na ever supportive dito sa kuya, dito sa pagmamanok natin. Kay Alicia Hipalama. Yun. Shout out ko doon.
Tsaka grupo kami kuya, parang family bonding ito kuya, pati yung father-in-law ko, yung tatay ng asawa ko, Mrs. si former barangay captain Jose Hipala Jr., Balud yung nickname. Diyan kami at saka yung kapatid niya na panganay na kapatid ng asawa ko na si Tutong Hipala. Crossville, diyan sa Turil, si Roy Bunggoyan. Boss Roy, recommend kita dito na interview ka sa susunod ni Berada Master. See you soon. Oo. Saka yung kaibigan din natin kuya na laging nagpapanalo, yung laging i-mention ko siya, kakilala mo rin si Boss GM Frino, GMF Palaban. Nagka-champion naman, I think kagabi. Oh. Sunod-sunod na yan, na solo sa Galiera di Mandawi, nagka-champion naman ngayon. Boss GM. Malaka, big shout boys. out. Big boys din. Big boys din sa Luzon, particularly sa sa Legazpi Albay. Tawag dito ako mahal magbenta kuya. Depende sa budget sa mga bumibili. Sabi dito, pag yung budget nila, ituturo ko, something sabi ko, ikaw, baka pwede may mapili kayo dyan. Hindi tawag dito sa pilitan. Pag walang mapili, walang problema. Okay. Tapos minsan, magtatanong sa'yo, boss, may napili kami dito, ito yung presyohan mo. Pwede ba ganito? Ganyan lang. Ano lang tawag dito, parang power of bargaining. Parang Rosie, sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang. Basta hindi umuwing luhaan. Katulad ngayon kuya, dito ngayon, during our interview, meron tayong mga customers ngayon. from Siargao Island. Siargao. So ito yung mga kaibigan din natin doon sa Siargao. Ayun mga master, nakausap natin ang may-ari ng Chico Boy Game Farm dito sa Sitio Giso, Barangay Kapalayan, Surigao City. I hope mga master na marami kayong natutunan in today's episode. Please keep on supporting me by subscribing this YouTube channel, Berada Master TV. And also, please follow my Facebook page na Berada Master, my TikTok account na JM Berada Master. Hanggang dito na lang, kasama ko, walang iba, kuya ko, si Kuya Bootsma, Berada Master! Salamat kuya, thank you kuya. Mga master, we are very fortunate because this is the first time that we are joined by a wife of our beloved, passionate sa no other than the wife of Kuya Bootsma, si Ma'am Alicia Hipala Ma. Good afternoon. Good afternoon mga kabirada master. Salamat sa pagpunta mo sir dito sa Chico Boy Game Farm. It is our pleasure, more than our pleasure because na-accommodate nyo kami dito sa maganda nyong manukan. Very well manicured, no? Ang landscaping maganda, presentable. Ma'am, di ba content creator ka rin? Meron ka rin Opo, meron po akong YouTube channel. Yung YouTube channel ko is Alicia Hipala Ma. So, mga follower ni sir, please subscribe to my channel also. Kung gusto nyong mga adventure na mga videos, travel vlogs, please subscribe nyo rin yung channel ni Ma'am Alicia Hipala Ma. Yes. Ito yung tanong ko, ma'am. How is it to become a wife of a passionate sa... Para sa akin, okay lang naman kasi yung parents ko din, yung tatay ko, mga kapatid ko is mahilig din sa So, wala masyadong problema as long as sinasabi ko palagi sa kanya na whatever makes you happy, you will do it. Kami mag-asawa, palagi kong sinasabi na uunahin talaga namin ang Diyos. Tapos, saka na kami pagkatapos, saka na yung mga hilig namin at saka ini-emphasize ko talaga sa kanya na we live within our means. So, kung ano lang yung kaya namin, yun lang ang dapat mapupunta. Kasi dapat meron pa rin budgeting talaga. Maganda yung pagka-landscape ng lugar, no? I give it to you, ma'am, no? Kasi off camera, nakwento ni Kuya Boots na parang hinati niyo yung lugar. Ito yung sa akin ha, dito ako magtatanim ng mga bulaklak, tapos sa'yo dyan. Yes. Ilang in totality yung area dito? Ang aming farm ay nasa kabuuan mga 12 hectares. Pero yung farm parang nasa 2 hectares lang kasi yung sa baba mayroong rice field. So yung manukan niya is parang 1 hectare para sa mga bulaklak ko rin including our house. So nasa mga
hektarya din po. Shout out to my son, Asi Clay, nandyan sa Hawaii. Nak, abangan namin yung pag-uwi mo. Matagal na rin. So, we're waiting for you, Nak. Shout out, magpakabait ka dyan. God bless you. And to your mga kasamahan sa trabaho. Hello! Sa mga office mates. Yeah. At saka yung kay Sir, sa kanila Sir Tolentino at saka kay Ma'am Esther. Thank you, Ma'am and Sir, sa pag-aalaga sa aking anak. Thank you. Birada Master! Mga master, nandito ngayon siya talaga ang may-ari kay ang pangalan ng farm nito is Chico Boy. No other than si Chico. Greet ka sa ating mga taga-subaybay. Hello mga kabirada master. What's up sa inyo? Sana nasa mabuti kayo. Welcome po kayo dito sa aming munting manukan mga master. Oh, munti pa lang to ha. Ang ganda-ganda. Ano ka rin? Mahilig ka rin sa manok? Oh, dati pa talaga, bata pa ako, marami na talaga kaming manok and nahiligan ko na din yung mga hilig ng pamilya ko, master. Ano yung paborito mong linyada or bloodline? Master, sweater talaga, master. Oh, sweater. No? Bakit sweater? Kasi yun talaga yung palaging panalo sa amin eh. At saka gwapo. Gwapo din, tsaka Meron ka ring mga within your circle or classmates, barkada na mahilig din? meron din siguro pero kaunti lang, master. Hindi na napag-usapan siguro sa... Hindi yung pag-usapan. Mayroon bang doon sa paaralan, mayroon bang parang kinukutsa ka, sa bungiro ka man? Hindi naman po. Wala naman. Wala naman. So, yung mga kasing edad mo ngayon, open na sa idea ng pagiging mahilig sa manok? Hindi ko masasabi. Pupunta ka rin doon sa Oh, may paminsan-minsan kung walang pasok, kagaya ng mga weekends, ganun. Kung weekends yung fights, pumupunta ako, sumasama ako sa kanila. Ano yung pinaka most unforgettable experience mo sa Siguro nung pandemic time, nung palagi kaming champion sa Santiago. saan yan? Dito lang yan? Dito lang yan. Sino naghahanda ninyo at that time? Yung handler namin na si Col Jay and Col Michael, shout out. Sila pala. No? Oo. Ano yung may balak ka rin na one day ikaw na yung mamahala dito kasi wala man yung kapatid mo noon, nandun man sa Hawaii. Open ka ba doon sa possibility na yun? Wala pa siguro, master, kasi pag-aral yung ko eh. Focus. Focus ko eh. Oo. Ano na lang yung advice mo sa mga kagaya mo na mga estudyante pa for now, then nahilig din sa pag-aalaga? Unahin lang talaga natin yung pag-aaral para may pampusa tayo. Pang maintenance, no? Pa-maintenance. Oo. Pag nakatapos tayo ng pag-aaral, yun, pwede. Ayun na, no? Sige, baka may gusto kang i-shout out. Shout out sa aking kapatid dyan sa Hawaii. Uwi ka na, miss ka na namin. Tsaka sa mga family friends namin dito, shout out. Yan, shout out mga master. Birada Master! Thank you, Chico. Thank you. Salamat, Thank you, Chico. master. Mga master, ang ating kausap ngayon is the breeder, no? And really the patriarch sa Hipala side. Kasi dati pa mahilig na to. Ngayon, still enjoying our passion. Walang iba, si former Kapitan, Barangay Captain Jose Hipala. Maayong hapon, sir. Maayong hapon. Greet ka sa atong mga amigo ng tanaw karon. Maayong hapon sa tanan. Ini kami sa Chico Boy Game Farm. Dari man si sir diri. So good po material sir, mga 17 years pa ako Karon hanggang ngayon. Sa una, unsa pa ang inyong ginagamit na mga manok? Native Native ng pa? Bisaya. Unsa pa'y pagkaon ninyo ato? Kuandra, kanatibok na mais. Lubuon lang. Oh, Na dito pagkaon. pakaon. Unsa may imong nakita nga kalainan sa una ug karon? Halayo kayo ang diferensya sir. Karon marag kuano mag good high tech na. Oo. Uban sa panahon, Oo. mas kusog na kayo ang karon. Ang style, unsay kalayan sa style? Lahian ang style kay karon ang gitgitan mo gyud mayo. Oo. Binisaya dayon-dayon ra. Apir-apir, Apir-apir ra. Unsa may imuhang sikreto nga inaning pangidaron karon nag-enjoy namang pamanggihapon kaning ato ang kinaham, ang uban wa naman retire naman wa na gyud. Unsa may imuhang sikreto? Wala kay ang nakapakuang good sa ako wa na may ko'y trabaho. Retired na. Ni ano man lang ako tapos naman ko nagpa eskwela sa ako mga bata. Karon si
Mutsay na sa mga hatag sa ako ng Tuition. kapital para Unsa may nahatag sa manok diha kanimo? medyo nagpataas sa buhay, sir. Ah. Malingaw man kumayo. Malipay ka. Ang ako asawa ko, wala may problema sa ako asawa. Suportar po siya. Suporta na. Kay niya laong kung hayang ka malingaw, dito ka. Anak ko ikasulti lang, kanyang dili ni kay ato pirmihong kadili masab ni maayo. So ato kontrolaw na nato pagsakay para rasab na sa ato kayuhan. Kay kung masuburahan base kung purdoy ang katapusan ana. Oh, miter-mitiran lang. Oo. Kumusta ko ang mga amigo ko sa Barangay San Jose? Ikaw pare boy, kumusta? Barangay Captain sa San Jose. Oh. Kumusta ka doon sa Hawaii si? Pagbutan na dyan ko sa trabaho para naglaong muna. Pag-uli mo, na pila tayo diferensya, 200. Larga na doon. Pero di, kuha na doon si Istorya Hawaii. Joke-joke lang. Oo. Wala kay ganahan i-shout out or kanang i-kumusta? Wala na, sir. So mao to mga master atong nahinabi si Tatay Jose, former kapitan sa unsa tong barangay San Jose? Barangay San Jose. Barangay San Jose dire sa syudad sa Surigao. Birada Master. Kini si Butsma sa Chico Boy Game Farm, Sitio Giso, Barangay Kapalayan, Surigao City. Birada Master. Chico Boy Game Farm. Birada Master. Yay!